aking puso sa Panginoon Diyos? Ganoon na lang, no? Malapit ba ang puso ko sa Panginoon Diyos? Amen? Kaya ngayon po, tignan po natin yung ating talata po sa umagang ito. Okay? So, kung makita po ninyo. Tayo po tumayo, mga kapatid, no? At basahin po natin ng sabay-sabay ang talata ito. At makita po niyo. Okay, sige po, basahin po natin. Sige, no? Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao. Nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. Upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya naman nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Yan, sa English naman po. Do not put on the gloomy face as the hypocrites do. For they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen. Hayaan niyo po akong manalangin. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na muli po kaming makarinig, Panginoon, ng iyong salita at naniniwala kami na malaking katuruan po ito sa aming buhay, Panginoon. And naniniwala po kami, Panginoon, na tutulungan niyo po kami na ito po'y aming malampasan, Panginoon Diyos. At naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ang sasama sa amin sa sandaling ito, O God. At we believe, Panginoon, na ikaw ay mangungusap sa bawat isa sa amin na nandirito. Kaya Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, sa sandaling ito. Naway ikaw po ang aming mabigyan ng kapurihan at kadakilaan, Panginoon, sa aming pakikinig, lalo na po, Panginoon, sa aking pag-deliver po, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po ng maraming, O God, at tanggalin niyo po kung ano man po yung mga umahadlang sa aming mga isipan, aming puso, Panginoon, kung mayroon mang mga kapaguran kaming naiisip o nararamdaman sa mga oras na ito, tanggalin niyo po ito, Panginoon, upang nandun po yung aming focus sa aming pakikinig sa iyong banal na salita, O Diyos. Salamat po ng maraming. Tinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo ulit. Amen. So, yun po ang ating tinuturuan po tayo dito ni Jesus, no? Amen. So, tinuturuan po tayo ni Jesus Christ tungkol sa isang spiritual discipline. Amen? No? Kumbaga, tinuturo sa atin ito ng Panginoong Jesus, no? Or ngayon, no, sa atin, ngayon mga kapatid, no, na kumbaga ito po'y madalang lang po pag-usapan sa church po ngayon. No? Amen? Madalang lang po pag-usapan sa church po ngayon. Ito po yung fasting, di ba? No? And bahagi po ito, itong talata ito, bahagi po ito yung Sermon on the Mount, okay? So, kung saan po tinuturuan po ni Jesus ang kanyang mga disciples tungkol po sa tamang spiritual life. Okay? And ang fasting po ay isang paraan po para ibalik po yung focus po natin or yung puso po natin sa Diyos. Amen? Kaya yung message po natin ngayon ay pamagatan po nating Amen. No, fast. Okay. Ang bilis Or fasting and focus. Okay? So, yan po, no? Yeah, fasting and focus. Okay? So, kasi dahil kung gusto po talaga nating bumalik sa Panginoon Diyos, kasi tayo po nakakaalam niyan eh. Tayo and ang Diyos. Okay? Kaya nga tinanong ko sa inyo kanina, no, na pwede nyo itanong sa sarili po ninyo kung malapit pa ba ang puso ko sa Diyos. Okay? Kaya, kung gusto po natin bumalik sa puso ng Diyos, kailangan po nating ibalik ang focus natin. Amen ba? No? Kailangan natin ibalik yung focus natin sa Kanya. Amen?
sa Kanya po ang focus. Alam kong narinig nyo na ito, no, noon, na sa Lord ka lang mag-focus. Di ba? Kung sa kalagayan mo ngayon ay nawawala na yung focus mo, okay? Lumalayo na yung puso, okay? Ito po. Puso ng Diyos. Amen? Kaya nandun po yung focus, and yung focus po natin, ibalik natin yung focus natin sa Kanya. Amen? No? And siyempre, meron niyang kailangang the discipline of fasting. No? The discipline of fasting. Amen? Sabi diyan, no, sa ibang mga version, no, na moreover when ye fast, or whenever you fast. 'Di ba? Sinabi diyan, kapag kayo'y nag-aayuno. Amen? No? Whenever you fast. So, ibig sabihin, kung mapapansin po natin, mga kapatid, hindi po sinabi ni Jesus na if you fast. Okay? Malinaw po. Hindi po sinabi ng Diyos if you fast, no? Kundi sinabi po niya when you fast. So ibig sabihin nun, inaasahan niya na ang kanyang mga tagasunod ay mag-fast. Okay? Amen. Noon po, sa panahon po noon at sa panahon po ni Jesus, normal po ito sa mga Hudyo. No, yung fasting. Okay? Halimbawa, yung nag-fast po yung mga Hudyo, no, sa Jerusalem dahil sa kanilang mga kasalanan, no? Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ng mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit, panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, dati pa lang, kumbaga, normal ito sa mga Hudyo, no? And nagfa-fast din sila, no, sa Day of Atonement. Amen? No? Paano po? Bilang pagsisisi sa kasalanan. Amen? And ginamit din po ito, mga kapatid, no, bilang repentance pagkatapos po ng digmaan doon sa tribe ni Benjamin. Amen? No? And tinawag din po ni Samuel ang mga tao na mag-fast. Amen? Kailan po, no, nung matapos sila kay Baal, no? Yung sinawag niya ni Samuel, no, yung mga tao, yung mga Israelita, no? Nang matipon sila sa Mizpa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito. Nagkasala kami kay Yahweh doon sa Mizpa. Ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayanan ng Israel. Di ba? So, nandun, no, na parang tinawag ni Samuel yung mga tao ngayon para mag-fast, no? Kasi nagkasala sila. Amen? Nung sumamba po sila kay Baal. Okay? And ginamit din po ito, mga kapatid, yung fasting bilang preparation po para sa mga gawain. Amen? Ng Diyos. Halimbawa po, no, si Moises, nag-fast po siya ng 40 days, no, bago po bago po tanggapin yung revelation ng Diyos sa kanya, no? Amen. And ganoon din po si Jesus Christ, no? And even Jesus Christ, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. So si Jesus Christ, no, ito po ay nag-fast din po siya ng 40 days bago po harapin ang temptation sa wilderness. Amen? So, katulad po ng sinabi ko, mga kapatid, nung panahon ni Jesus, pamilyar po na ang mga Hudyo sa fasting. Amen? Kaya, hindi na niya kailangang ipaliwanag, no, ni Jesus. No? Hindi niya na kailangang ipaliwanag. Pero, sa panahon po natin, marami po ang hindi pa nakakaintindi po nito. Okay? Ang fasting po, mga kapatid, ay pag-abstain sa pagkain o inumin bilang religious practice. Okay? So, minsan, hindi po kakain ng buong araw. Okay? Minsan naman, iiwas lang sa paboritong pagkain. Okay? Kaso lahat paborito. Ano yan?
No, so minsan na iiwas lang sa paboritong pagkain, no, sa loob ng ilang araw. So minsan may ganun na nagfa-fasting, no? And ang fasting po ay lagi pong may kasamang prayer at communion. Okay? Hindi trabaho. Okay? Fasting na may trabaho, no? Iba 'yon. So, kasamang prayer at communion kasama ang Panginoon Diyos. Amen? So hindi ito dapat gawin ng wala pong wisdom. Ano po ibig ko sabihin? Kung meron po tayong health issues, dapat po mag-pray po muna tayo bago tayo mag-fast. Okay? Hindi rin po kailangang all or nothing. Ang point po is sacrifice, no? Isakripisyo po natin yung normal na ginagawa natin or yung normal na pleasure para mas mapalapit sa Diyos. Amen? Kaya malinaw po na ang fasting ay hindi po bagong idea. Ito po ay matagal ng spiritual discipline ng mga taong naghahanap sa Diyos. Amen? So kung hinahanap mo ang Panginoon Diyos, no, isa po itong spiritual discipline, yung fasting. Amen? So ano ba talaga yung fasting? Amen? No, ang fasting po, yun nga, sinabi ko, yung pag-iwas, no, o pag-abstain sa pagkain o sa isang bagay na normal nating ginagawa. Para saan po? Para makapag-focus tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Ginagawa ito para mag-focus po tayo sa mga spiritual na bagay. Amen? Tinutulungan po tayo nitong lampasan yung mga desires ng flesh natin para mas ma-devote natin ang sarili sa Diyos. Amen? Kaya sa halip po na isipin po natin yung physical pleasures, yung mga kagustuhan po natin, ang oras po at isip ay inilalagay po sa spiritual growth. Amen? Halimbawa, sa mga maraming churches po ngayon, mga kapatid, no, hindi po popular talaga yung fasting. Hindi talaga popular ang fasting. Kapag Sunday, diba? Kapag Sunday, may mga tao po na tinitignan po yung orasan. Bago, no, 12 na. Di ba? No? Dahil iniisip po ang iyong lunch. Hindi ko po sinasabi na mali po 'yon, no? Kasi paano kung gutom na pala talaga, no? Kung baga mahihilo na siya sa gutom, no? So, pero bakit po pag Monday to Friday or Saturday, no, sa trabaho, kaya po nating i-skip yung lunch. Minsan or yung breakfast, no? Bakit po kaya nating i-skip 'yon matapos lang yung pinapagawa sa atin? Okay? So, hindi naman po required ang fasting para makapag-serve po sa Lord. Amen? Pero kadalasan po, ayaw po nating isacrifice, no? Ayaw po nating isakripisyo kahit konting comfort, no? Para hanapin ang Diyos. Amen? Kumbaga, lagi ko sinasabi to, hindi pa nga sinusubukan ng isang bagay, tumatanggi na tayo. Hindi na ako pwede. Hindi pa natin tinry kung pwede ba tayo o hindi. No? So, marami pong Kristiyano ngayon na hindi na po nag-e-effort para po sa kanilang spiritual. Okay? Mas marami po tayong ginagastusan para sa ating physical. Okay? Pero wala po tayong masyadong ginagastusan para doon sa ating spiritual. Amen? Kaya, mga kapatid, ang fasting po is para po makapag-focus po tayo sa Diyos. Amen? Hindi po ito diet. Okay? And hindi rin po ito punishment. Ito po ay spiritual discipline. Amen? So isipin niyo po, no, lahat tayo dito nakaranas ng mag-exam, di ba? Nakaranas po tayo ng mag-exam, mag-interview, may mga ganon. So siyempre, kapag naghahanda po tayo, minsan binabawasan po natin yung mga distraction para mag-study. Di ba? No, ano yung binabawasan natin? Social media, TV, or mga gala man, para makapag-focus po tayo. Amen? No, doon sa ating exam. So, ganun din po yung fasting, mga kapatid. Amen? Tinatanggal po natin yung mga distractions para po para mas marinig po natin ang tinig ng Diyos. Amen? Kaya, ang tanong, kailan ka huling nag-sacrifice ng comfort para hanapin ang Diyos? Amen? Kailan ka huling nag-sacrifice ng comfort mo para hanapin ang Diyos? Amen? Minsan, kaya nating magpuyat sa mga series ng Netflix. Di ba? O yung mga, uso na rin ngayon yung di ba? Yung mga short
films ng China ba yun? Di ba? Uso na rin yun ngayon. No? Kaya nating magpuyat sa mga, subscribe ngayon kasi gusto natin masundan yung kasunod, no? Sinasubscribe. So, yung pag-i-skip natin ng meal, no, sa trabaho. Pero hirap po tayong magsakripisyo para po sa ating spiritual life. Amen? Pero ang fasting, mga kapatid, no, ay isang paraan para po sabihin sa Diyos na, Lord, mas kailangan kita kaysa sa chicken joy na to. Di ba? Lord, mas kailangan kita kaysa sa Netflix na to. Okay? Lord, mas kailangan kita kaysa sa comfort ko. Amen? Nakuha ba, mga kapatid? No? And siyempre, meron din po tayong the distortion of fasting. Amen? Amen? So, the distortion of fasting. Amen? Sabi doon, no? Sabi dyan, whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do. No? Talagang hypocrites talaga ang binanggit dito. No? Kumbaga, pagkatapos, paliwanag ni Jesus yung fasting, nagbigay po siya ng warning. Okay? May mga taong ginagawa ito sa maling paraan. At ano ang tawag niya doon sa kanila? Hypocrites. Tinawag niya silang hypocrites. Okay? Sabi niya, may mga taong malungkot ang muka habang nagfa-fast para mapansin ng mga tao. Okay? Sinasadya nilang magmukhang pagod, mahina, at parang miserable, no? Bakit po? Para sabihin po ng iba, grabe, napaka-spiritual niya. Nag-fasting siya. Di ba? Minsan hindi po talaga madali ang mag-fasting no? Hindi po madali mag-fasting. Ang tinutukoy ko po, no? Lalo na pag Sunday. Amen? Kumbaga, maliban po sa masarap po yung ulam, minsan, yung mga tao rin po ngayon, iba na talaga ang mga tao ngayon. No? Inanyayahan ka, tara, kain po tayo. Gusto mong, naintindihan mo ang fasting na hindi dapat ipagsabi kung wala namang nagtatanong, dapat hindi mo siya ipahalata na nagpa-fast ka. Pero may mga tao ngayon talaga, lalo na Pilipino, nag-i-invite talaga, tara, kain tayo, pastor, kain po tayo. Pero sa sarili mo, alam mo na nagpa-fast ka, sige lang, okay lang po. Sinandukan ka na. Sinandukan ka na ng pagkain. O, di ba? Tapos ngayon, minsan ang mga tao sabi din na, fasting sister, ka na, inaasal. Minsan po, napakahirap ma-fasting. Kaya, gusto mong makisama, kain ka na. No? O mag-fast. Okay. Makikita niyo, mga kapatid, mukhang tama. Di ba? Mukhang tama po. Ito po yung danger kahit ngayon po sa church po natin. Minsan, nagsiserve po tayo para mapuri. Di ba? Nagmi-ministry tayo para mapansin. Kaya, talagang believe ako doon sa mga hindi nagpapapansin. Ayaw mag-ministry. Okay? So, I'm just kidding. Okay? So, gumagawa po tayo ng spiritual ng mga bagay para po sa recognition. Yun po yung mali. Yun po yung danger sa church po natin ngayon. Amen? Gumagawa tayo ng mga spiritual things, no, or spiritual acts para sa recognition. Okay? Pero sinabi po ni Jesus, no, mali ang motivation nila. Hindi nila ginagawa ito para sa Diyos. Ginagawa nila ito para sa attention ng tao. Amen? Alam niyo yung mga artista, no? Kumbaga, sa harap ng camera, kumbaga pang nakasuot sila ng mask. But I mean, not literally, no, na nakasuot ng mask. Ay, ibig ko sabihin, magaling po silang umarte.
Okay? Iba po ang itsura nila sa labas, pero iba ang tunay niyang pagkatao. Okay? Ganun po ang hypocrites. No? Sorry sa salita po nito. No, talagang mabigat po na talaga ang salitang ito. No? Pero ito ang sabi ng Diyos. Ganun po ang hypocrites. Mukhang spiritual sa labas, pero iba ang puso sa loob. Amen? Kaya ito po ang heart check po para sa atin, mga kapatid. Amen? Why do we serve? Amen? Why do we serve? No? Bakit tayo nagsiserve? Bakit tayo nagmi-ministry? No? Why do we do ministry? O bakit tayo nagpipray? Amen? Kung ginagawa po natin ito, mga kapatid, no, para sa approval po ng tao, sabi po ni Jesus, no, they have their reward. You have your reward. Amen? Amen. Yung sabi niya, kung ginagawa natin ito, para sa approval ng tao, itong ang sabi ng Diyos, they have their reward. You have your reward. Di ba? Ayun. No? Oh, sinabi niya dyan. Yan. Truly I say to you, they have their reward in full. Di ba? So, ibig sabihin po, mga kapatid, nakuha mo na ang gusto mo. Ano yun? Ang papuri ng tao. Pero wala ka nang aasahang reward mula sa Diyos. Alam naman po natin, yung papuri ng tao, magwawakas yan. Nawawala yan. Amen? No. Nakuha mo na yung papuri ng tao, pero wala ka nang aasahang reward mula sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid ko, isipin niyo ng mabuti, isipin niyo ng maigi ito, kung naiintindihan niyo po ng maayos ito, nakakalungkot po. Bakit? Dahil nagsakripisyo sila, pero wala silang spiritual benefit. Di ba? Ang pride at desire ay para po sa sariling glory lamang. Ito po ay nakakahadlang sa ating spiritual growth. Amen? No? And meron din po tayong the discretion in fasting. Amen? So, sabi dyan, no, sa 17:18, baliktad. No? The discretion in fasting. So that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret. Kang normal. Magmukha kang normal. Huwag mong ipakita sa lahat na ikaw ay nagfa-fast. Ang tunay na spirituality ay hindi kailang ipakita para mapansin. Pero kung may magtanong naman, huwag ka naman magsinungaling. Masama din naman 'yon. Okay? Sabihin mo yung totoo na naka-fast ka, pero wag kung ikaw yung intentional mo, ang ibig ko sabihin, intentional mong ipakita sa lahat ng tao na ikaw ay naka-fast, yun po ay mali. Okay? Amen po? No? Nandyan pa ba kayo? Okay? So, may mga tao ngayon, no, na kapag nagsiserve sa church, parang laging pagod at yung talagang burden na burden sila. No, parang sinasabi nila, ang hirap maging Christian. 'Di ba? Nagsiserve tayo sa Lord, pero parang ang hirap, parang pinapakita natin sa ating itsura na napakahirap maging Kristiyano. Pero ang totoo, mga kapatid, serving God is a privilege. Amen? Hindi po ito burden. Ito po ay blessing. Sabi nga na, ito ay blessing. Amen? Amen, no? Privilege. Sabi natin yung privilege. No? Ito po ay privilege. Hindi po ito burden. Ito po ay blessing, mga kapatid. Amen? And nandito po yung proper. Okay. Yun.
a proper appeal, no? So, ang fasting po ay para po sa Diyos, hindi po para sa tao. Okay? Hindi para sa tao. Hindi para doon sa iyong gustong makabiyak. Okay? Para ito sa Diyos. Okay? Kapag nagfa-fast tayo, lumalapit tayo sa Diyos. Di ba? Lumalapit tayo sa Diyos para sa Kanyang tulong at presensya. Hindi tayo naghahanap ng approval ng tao. Amen? So, sabi din dyan sa C, no, a proper awareness. Sabi ni Jesus, no, your Father who sees in secret will reward you openly. Amen? So, ibig sabihin, nakikita ng Diyos kahit ang mga bagay na hindi nakikita ng tao. Amen? At kapag ginawa po natin ito para sa Kanya, sino po magbibigay? Siya ang magbibigay ng tunay na reward. And alam po natin, pag ang Diyos ang magbigay ng reward, hindi po yan nawawala. Hindi nagwawakas ang reward ng Diyos. Amen? Pero ang reward ng tao, yung papuri na gusto natin sa tao, yan po ay nawawala. Amen? Kaya may isang pastor akong narinig na nagsabi nito, fasting is not about getting more from God. It is about removing the things that keep us from God. Amen? No? So, minsan, hindi po problema na malayo ang Diyos sa atin. Ang problema po ay napakarami po nating distraction. Social media, trabaho natin, entertainment, yung comfort. Amen? Kaya, hindi po natin marinig ang Diyos. Ang fasting po ay parang pagbabawas po ng ingay sa buhay po para marinig po natin ang kanyang boses. Amen? Kaya mga kapatid, I hope na unawaan natin yung fasting. Kahit ka naman po ako, nung ito po aking pinag-aralan, gayon ko lang din po ito na talagang naunawaan. Okay? Minsan kasi nagsasabi tayo, ay hindi ako kain kasi nagka-fast ako. Di ba? So yun pala ay mali. Okay? Pati sa Facebook na sinusulat natin, yun po pala ay mali. Kahit po ako ay tinuturuan po dito, mga kapatid. Lahat tayo. And syempre, ako una sa ngayon, no? Napakabuti ng Diyos. Tayo ay patuloy niyang tinuturuan sa ating buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, sa series natin, no, na heart check or journey of renewal, ang tanong po, mga kapatid, nasaan ba? Or where is our heart now? Amen? Nasa labas ba? Amen? Nasaan po yung puso natin ngayon? Ang fasting po ay hindi lang po tungkol sa pagkain. Okay? Ito po ay tungkol sa focus ng puso. Amen? Kaya kapag nagfa-fast po tayo, mga kapatid, sabihin po natin, Lord, you are more important than anything else in my life. Amen? No? Sabihin po natin yan. Pwede natin yan ipanalangin sa Panginoon Diyos. Lord, you are more important than anything else in my life. Amen? Ito po ang returning to the heart of God. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, tayo po tumayo, no? Sa oras po nito, gusto po nating tanungin, gusto ko po kayong tanungin, no? Kung gusto mo bang mas mapalapit sa Diyos, nararamdaman mo ba na medyo lumalayo ka na sa Panginoon Diyos? No, yung puso mo sa Kanya. Handa ka bang mag-sacrifice ng comfort para harapin ang Panginoon Diyos? No? Or hanapin ang Diyos? Baka ang kailangan mo ngayon, kapatid, ay ibalik yung focus mo sa Diyos. Amen? Baka kailangan mong alisin kung ano man yung mga distraction na isulat mo. No? Isulat mo kung ano man yung mga distraction na nakaka-distract talaga sa iyo ngayon. Pwede mo silang isulat, tapos alisin mo ito. Amen? Kung ano yung mga nakaka-distract sa iyong buhay. Kung gusto mong bumalik sa puso ng Diyos, ngayon yung araw na ito, ngayon yung pagkakataon na ito na lumapit tayo sa Panginoon, mag-pray po tayo, sabihin po natin na, Lord, I want my heart to return to you.
Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Patawarin mo po kami kung minsan ay mas mahalaga pa ang opinyon ng mga tao kaysa po sa iyong presensya, O Diyos. Turuan mo po kaming mag-ayuno ng may tamang puso. Ibalik mo, Panginoon, ang aming focus sa iyo at alisin mo, Panginoon, ang mga distractions. Bigyan mo kami ng gutom na hindi po kayang punuin ng mundo, O God. Kundi ikaw lamang, O Diyos. Ibalik mo kami sa iyong puso, Panginoon, upang mas lalo naming marinig, Panginoon, ang iyong boses sa aming buhay. Salamat po, Ama, at sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, Panginoon, at pagsamba, O God, sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po ang Diyos. Amen.